Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, may dala akong isang kwentong tunay na nakakaantig ng damdamin. Ito ay kwento ni Abigail, isang dalaga mula sa Savannah, Georgia, sa Estados Unidos. Si Abigail ay lumaki sa isang marangyang pamilya, ngunit dahil sa pagkalugi ng negosyo ng kanyang ama, naranasan nila ang hirap. Naniwala si Abigail na tagumpay lamang ang makapagpapabago sa kanilang buhay, kaya't nag-aral siyang mabuti, nakapagtapos sa medical school, at naging isang mananaliksik sa ergonomics. Ngunit nang isang kumpanya ng electronics mula sa Pilipinas ang magtayo ng planta sa kanilang bayan, nagsimulang mag-alinlangan ang kanyang pamilya sa mga Pilipino. Dahil sa impluensya ng kanyang ama, nagkaroon din si Abigail ng prejudice laban sa kanila. Subalit, nagbago ang lahat nang makilala niya si Paulo, isang Pilipinong engineer na ipinadala ng kumpanya. Sa simula, malamig ang pakikitungo ni Abigail. Ngunit dahil sa taos-pusong tulong at kabaitan ni Paulo, unti-unti niyang binuksan ang kanyang puso, umibig, at nangako ng kasal. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang, sumama si Abigail sa Pilipinas. Doon, naranasan niya ang kahangahangang pag-unlad ng bansa at ang kabaitan ng mga tao at nagsimula ng bagong buhay. Sa huli, maging ang kanyang pamilyang puno ng prejudice ay nabighani sa alindog ng Pilipinas at nag-isip na ring manirahan dito. Ito ay isang kwentong puno ng inspirasyon. Handa na ba kayong pakinggan ang matingkad na karanasan ni Abigail? Ang inyong pag-subscribe, pag-like, at pag-activate ng notification bell ay malaking tulong sa akin. Ako si Abigail. Ipinanganak at lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Savannah, Georgia, USA. Noong bata pa ako, kilala ang aming pamilya sa aming komunidad. Ang aking ama, si Jacob, ay isang matagumpay na negosyante sa larangan ng turismo. Dahil doon, lumaki ako ng walang anumang kakulangan at hindi gaanong nag-aalala sa hinaharap. Ngunit nang ako ay nasa ikalawang taon sa high school, biglang gumuho ang lahat. Tuluyang nalugi ang negosyo ng aking ama. Hanggang sa mga sandaling iyon, hindi ko pa lubos na naiintindihan kung ano ang negosyo o kung gaano kahalaga ang pera. Subalit, sa isang iglap, nagbago ang lahat sa aming tahanan. Nawala ang mga halakhak at araw-araw, seryoso ang mukha ng aking mga magulang habang may pinag-uusapan. Ang pinakamatinding dagok ay ang balitang kailangan naming lumipat. Kinailangan naming ibenta ang malaking bahay na kinalakihan ko at lumipat sa isang maliit na apartment sa labas ng bayan. Noon ko unang naramdaman ang katotohanan. Naghirap na nga pala talaga ang pamilya namin. Mula noon, ipinangako ko sa aking sarili. Tanging tagumpay lamang ang makapagpapabago sa sitwasyong ito. Kaya't ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas sa pag-aaral. Sinabi ng aking ama na hindi na niya ako mabibigyan ng baon, ngunit para sa akin, iyon ay isang biyaya. Wala na akong ibang kailangang isipin kundi ang pag-aaral. Gabi-gabi ay nasa library ako at kahit sa weekend, libro lang ang kaharap ko. Unti-unting nabawasan ang oras ko sa aking mga kaibigan, ngunit wala akong pakialam. Iisa lang ang layunin ko, makapasok sa isang magandang unibersidad, magkaroon ng magandang trabaho, at hindi na muling maranasan ang ganitong kahirapan. Makalipas ang 3 taon, natupad ang aking pangarap. Nakapasa ako sa Emory University's School of Medicine. Tinaguri ang Harvard of the South. Hindi ko malilimutan ang saya na naramdaman ko nang makapasok ako roon. Labis na natuwa ang aking mga magulang, lalo na ang aking ama, na muling nabuhayan ng pag-asa na makakamit ko ang tagumpay. Sa medical school, kinuha ko ang ergonomics. Ito ay pag-aaral kung paano magkakasundo ang katawan ng tao at makina. Napaka-interesante nito at higit sa lahat, mukhang maganda ang kinabukasan. Dahil sa pag-unlad ng industriya ng mga sasakyan, tumataas ang pangangailangan para sa mga ergonomic specialist. Pagkatapos kong graduate, agad akong nakakuha ng trabaho sa isang kumpanyang gumagawa ng mga interior parts para sa mga electric vehicle. Ang proyektong ipinagkatiwala sa akin ay ang pag-develop ng mga bagong pyesa, isang napakahalagang gawain. Pakiramdam ko, ito na ang unang hakbang patungo sa tagumpay na pinapangarap ko. Subalit, noon nangyari ang isang hindi inaasahang bagay.
Isang kumpanya ng high-tech electronics mula sa Pilipinas ang nag-anunsyo na magtatayo sila ng pabrika sa aming bayan. Sa simula, inakala kong simpleng pagdating lang ito ng isang dayuhang kumpanya, ngunit unti-unting naging kakaiba ang kapaligiran. Ang mga tao sa aming bayan ay laging nag-uusap tungkol sa mga Pilipino. Sinasabi nilang aagawin nila ang aming mga trabaho, nakukunin lang nila ang kita at aalis din. Ang aking ama ay naging mas sensitibo. Tila mas naging konserbatibo at depensibo siya matapos malugi ang kanyang negosyo. Palagi niyang sinasabi sa akin, mag-ingat ka, huwag kang magpapagamit sa mga dayuhan. Hindi sila naparito para tulungan tayo. Unti-unti, nagsimula na rin akong maniwala sa sinasabi ng aking ama. Gusto kong pagkatiwalaan ang pananaw ng aking ama na kasama kong dumaan sa hirap. Kaya naman, kasama ang ilang residente, sinubukan naming maghanap ng mga iligal na gawain ng mga Pilipino. Binantayan namin kung lumalabag sila sa mga environmental regulation o labor laws, ngunit wala kaming nakita. Sila ay masisipag lamang na nagtatrabaho. Sa katunayan, maraming ginawa ang mga Pilipino na nakatulong sa lokal na ekonomiya. Kumakain sila sa mga lokal na restaurant, bumibili sa mga tindahan sa bayan, at nag-donate pa sa mga lokal na charity. Ngunit noong mga panahong iyon, hindi ko nakikita ang mga bagay na ito. May suot akong salamin ng prejudice. Lalong lumala ang tensyon sa aming bayan. Ang ilang residente ay lantaran ng nagpapakita ng pag-iwas sa mga Pilipino at mayroon pa ngang mga gumagamit ng racist na pananalita. Hindi ako sumang-ayon sa mga ganitong sukdulang kilos, ngunit hindi ko rin ipinagtanggol ang mga Pilipino. Nanatili akong walang pakialam. Hanggang sa mga sandaling iyon, inakala kong hindi ko kakailanganing makisalamuha sa kanila. Sila sa kanilang trabaho, ako sa aking trabaho. Ngunit, sadyang mapaglaro ang tadhana. Hindi nagtagal. Napunta ako sa isang sitwasyon kung saan kailangan kong direktang makatrabaho ang isang Pilipino. Nagkaroon ng mahalagang anunsyo sa aming kumpanya. Makikipag-partner daw kami sa Sinagtech Components, isang kumpanya ng electronic parts mula sa Pilipinas, at magpapadala raw sila ng isang engineer mula sa Pilipinas. Sa totoo lang, hindi ako umasa sa simula. Sa halip, mas malaki ang aking pag-aalala. Makakapag-usap kaya ng maayos ang engineer na mula sa Pilipinas? Makakasabay kaya siya sa aming technical level? Ngayon, kapag iniisip ko, puno talaga ng prejudice ang aking isipan noon. Sa wakas, dumating na ang Pilipinong engineer. Ang pangalan niya ay Paolo, at mas bata siya, at mas palakaibigan kaysa sa inaasahan ko. Sa unang meeting, nang magpakilala siya, ipinaliwanag niya sa perpektong Ingles ang kanyang karanasan at espesyalisasyon. Mahigit 10 taon na raw siyang nagde-develop ng electronic parts sa Pilipinas at partikular siyang interesado sa ergonomic design. Sa totoo lang, medyo nagulat ako. Mas profesional at sistematiko siyang magpaliwanag kaysa sa inaasahan ko. Ngunit sinubukan kong itago ang aking pagkamangha. Maging sa akin, palakaibigan siyang lumapit at sinabing natutuwa siyang makatrabaho ako at marami siyang gustong matutunan. Ngunit malamig ang aking tugon. Bukod sa usapang trabaho, hindi ko siya kinakausap at tuwing tanghalian, hindi ako sumasabay sa kanya. Gusto ng mga kasamahan ko si Paolo, siya ay laging magalang at masipag. Sa mga meeting, malinaw niyang ipinapahayag ang kanyang opinyon at maingat na nakikinig sa iba. Ngunit para sa akin, ang lahat ng iyon ay pagkukunwari lamang. Pakiramdam ko ay isang dayuhang mula sa Pilipinas na labis na nagsusumikap na mag-adjust sa isang American workplace. Ganoon ang lumipas sa loob ng isang buwan. Minimal lang ang aming komunikasyon ni Paulo at sa kabila ng aking malamig na pakikitungo, nanatili siyang magalang. Minsan, kapag nahihirapan ako, nag-aalok siya ng tulong, ngunit lagi kong tinatanggihan. Akala ko, kaya ko nang mag-isa. Ngunit isang malaking problema ang lumitaw. Nagkaroon ng compatibility issue sa pagitan ng interior part na dinedevelop ko at ng pyesa mula sa Pilipinas na hawak ni Paulo. Sa disenyo, mukhang walang problema, ngunit kapag aktwal na binubuo, hindi ito magkasya. Sa simula, inakala kong simpleng error lang sa sukat, ngunit kahit anong ayos ko, hindi ito malutas.
Mas komplikado pala kaysa sa inaasahan ko na makagawa ng isang disenyo na tumutugon sa ergonomic requirements habang perpektong akma sa pyesa mula sa Pilipinas. Sinubukan kong lutasin ang problemang ito ng mag-isa. Gabi-gabi akong nag-o-overtime, muling iginuguhit ang disenyo at nagsasagawa ng lahat ng uri ng simulation. Kahit sa weekend, nagtatrabaho ako sa bahay at hindi nakakatulog ng maayos. Isang linggo ang lumipas, wala pa ring solusyon. 2 linggo, 3 linggo, ganoon pa rin. Unti-unting tumitindi ang stress at lumalaki ang pressure mula sa kumpanya. Napakahalaga ng proyektong ito. Kung mabibigo ako, malaki ang magiging epekto sa aking career. Pinayuhan ako ng aking mga kasamahan na humingi ng tulong kay Paulo. Dahil siya ang namamahala sa pyesa mula sa Pilipinas, baka may alam siyang impormasyon na makakatulong. Ngunit hanggang sa huli, tumanggi ako. Nasasaktan ang pride ko na humingi ng tulong sa isang Pilipino. Para kasing inaamin ko na wala akong kakayahan. Mahigit 1 buwan ang lumipas, halos gabi-gabi akong nagpupuyat at hindi kumakain ng maayos. Kape lang ang bumubuhay sa akin habang nagtatrabaho, ngunit pagod na ang aking katawan at isipan. Bumaba ang aking focus at madalas akong magkamali. Isang hapon, hindi ko na kinaya ang stress. Isa na namang simulation ang nabigo at palapit na ang deadline. Sumasakit ang ulo ko at nanlalabo ang aking paningin. Naramdaman kong may mali. Ngunit dahil sa pressure na kailangan kong magtrabaho, binaliwala ko ito. At sa sandaling iyon, sumuko na ang aking katawan. Bigla akong nahilo at sa susunod na sandali, nawalan na ako ng malay at bumagsak. Ang huli kong natatandaan ay ang pagbagsak ko sa sahig. Nang mawalan ako ng malay, ang unang nakakita sa akin ay si Paulo. Ayon sa kwento, ilang araw na raw niyang napapansin na hindi ako nagpapahinga ng maayos. Noong araw na iyon, lampas na sa oras ng uwian ngunit nasa opisina pa rin ako, kaya nag-alala siya at sinilip ako. Agad siyang tumakbo palapit sa akin, sinuri kung may malay ako, at agad na nagsagawa ng first aid. Kinuha niya ang aking pulso, sinuri ang aking paghinga, at agad na tumawag sa emergency services. Pagkatapos, isinakay niya ako sa kanyang kotse at dinala sa Emory Hospital. Nang magising ako sa ospital, hindi ko agad naintindihan ang sitwasyon. Hindi ko matandaan kung bakit ako nasa ospital o kung paano ako napunta roon. Ngunit laking gulat ko nang makita ko si Paulo na nakaupo sa tabi ng aking kama. Nang makita ni Paulo na gising na ako, nakahinga siya ng maluwag at sinabi, sabi ng doktor, pansamantalang pagkawala ng malay dahil sa sobrang pagod at stress. Mabuti na lang at walang seryosong problema, pero kailangan mo ng sapat na pahinga. Sinabi rin niya na naabisuhan na niya ang kumpanya at pinayuhan akong magpahinga ng ilang araw. Noon ko unang naramdaman ang pasasalamat kay Paulo. Sa kabila ng pagbalewala at malamig na pakikitungo ko sa kanya, tinulungan pa rin niya ako. Hiya at pasasalamat ang sabay kong naramdaman. Tinanong ni Paulo kung bakit ko pinilit ang aking sarili ng ganito. Sa simula, ayokong sumagot, ngunit sa huli, sinabi ko ang lahat. Na ilang linggo na akong problemado dahil sa compatibility issue at kahit anong gawin ko, hindi ko mahanap ang solusyon kaya ako na-stress. Seryosong nakinig si Paulo sa aking kwento. Nagtanong siya ng ilang bagay para mas maunawaan ang sitwasyon at nang matapos akong magpaliwanag, nag-isip siya sandali at sinabi, kung iyan ang problema, bakit hindi natin subukan ito? Panatilihin natin ang ergonomic requirements, pero i-adjust natin ang anggulo ng connector ng 3 degree. Tapos, bawasan natin ang kapal ng buffer ng 2 milimetro. Tingin ko, malulutas niya ng compatibility issue. Nagulat ako. Ang problemang ilang linggo kong pinoproblema, binigyan ni Paolo ng solusyon sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mas nakakagulat, ang kanyang solusyon ay lohikal at mukhang posible. Pagkalabas ko ng ospital, agad kong sinubukan ang mungkahi ni Paulo at isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Ang compatibility issue na hindi ko malutas-lutas ay perpektong naayos, perpekto sa simulation, at walang problema sa aktwal na pagbuo. Noon, lubos akong nabigla. Napilitan akong aminin na mas magaling ang technical skills ni Paulo kaysa sa akin. Noon ko napagtanto kung gaano ako nabulag ng aking prejudice
Mula kinabukasan, binago ko ang aking pakikitungo kay Paolo. Una, humingi ako ng taos-pusong paumanhin sa kanya para sa malamig na pakikitungo ko at sa pagtanggi sa kanyang tulong. Ngumiti lang si Paolo at sinabing okay lang, ngunit hiyang-hiya ako. Pagkatapos noon, nagsimula akong makipag-ugnayan ng mas madalas kay Paolo. Hindi lang tungkol sa trabaho, kundi pati na rin sa mga personal na bagay. Si Paolo ay isang mabait at palabirong tao. Noon ko lang nakita ang tunay niyang pagkatao. Ikinuwento ni Paolo ang kanyang mga karanasan sa Pilipinas, tungkol sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, sa mahigpit na kompetisyon, at sa kulturang nagpapahalaga sa bayanihan o teamwork. Habang nakikinig ako, lalo akong naging interesado sa bansang Pilipinas. Higit sa lahat, maalaga si Paulo sa akin. Kapag nahihirapan ako, natural siyang tumutulong at hindi ako minamaliit o hinahamak. Sa halip, kinikilala at hinihikayat niya ang aking mga kalakasan. Isang araw, tinanong ko si Paulo kung bakit siya napakabait sa akin. Sa kabila ng malamig na pakikitungo ko, bakit pa rin niya ako tinulungan? Mula pa noong una tayong nagkita, alam ko na iyon. Naramdaman kong nag-iingat ka lang dahil dayuhan ako at naiintindihan ko iyon. Naranasan ko rin iyan noong unang beses akong pumunta sa ibang bansa. Ang mahalaga ay sinusubukan nating intindihin ang isa't isa. Naantig ako sa kanyang sinabi. Hindi sinisi ni Paulo ang aking prejudice. Sa halip ay sinubukan niya akong intindihin at kinilala niya ang aking kakayahan. Mula noon, nagsimulang magbago ang aking nararamdaman para kay Paulo. Matapos ang matagumpay na proyekto, naging napakalapit namin ni Paulo. Sa trabaho, kami ay perpektong partners. Pagkatapos ng trabaho, kami ay mabuting magkaibigan. Unti-unti, nagsimula akong makaramdam ng espesyal na pagtingin kay Paulo. Si Paulo ay isang kaakit-akit na tao. Mayroon siyang malaking passion sa trabaho at malalim na pagmamalasakit sa kanyang mga kasamahan. Higit sa lahat, nirerespeto niya ako bilang isang propesyonal at pinapahalagahan ang aking mga opinyon. Ang mga katangiang iyon ay unti-unting bumihag sa aking puso. Isang gabi, mayroon kaming selebrasyon para sa pagtatapos ng aming proyekto. Matapos ang masayang oras kasama ang mga kasamahan, tahimik na sinabi sa akin ni Paulo, may gusto akong sabihin sa iyo. Pwede ba tayong mag-usap habang nagkakape? Abigail, may gusto akong sabihin. Sana huwag mong masamain. Nagtaka ako. Ano kaya ang sasabihin ni Paulo? Bakit siya kinakabahan? At sa wakas, sinabi niya, sa totoo lang, gusto kita, Abigail. Noong una, paghanga lang bilang kasamahan, ngunit habang tumatagal, naging mas espesyal ang nararamdaman ko. Alam kong dayuhan ako at may pagkakaiba sa ating kultura. Pero gusto ko pa ring sabihin ang nararamdaman ko. Laking gulat ko. Bagamat may pagtingin ako kay Paulo, hindi ko inaasahan na siya ang unang magtatapat. Sandali akong hindi nakapagsalita. Magulo ang isip ko. Sa isang banda, masaya ako. Ang taong hinahangaan. At gusto ko ay may parehong nararamdaman para sa akin. Ngunit sa kabilang banda, nag-aalala ako. Paano kaya ang reaksyon ng aking pamilya, lalo na ng aking ama? Sinabi ko kay Paulo ang totoo, na may espesyal din akong nararamdaman para sa kanya, ngunit medyo nag-aalala ako dahil sa aking pamilya. Naintindihan ni Paulo ang aking pag-aalala at sinabing pag-isipan ko muna, wag daw akong ma-pressure at rerespetuhin niya ang aking desisyon. Sa puso ko, nakapagdesisyon na ako, ngunit ang mga praktikal na problema ay umiikot sa aking isipan. Ngunit sa huli, pinili kong sundin ang aking puso. Si Paulo ay isang mabuting tao at mahal ko siya. Kinabukasan, sinabi ko kay Paulo ang aking nararamdaman, na gusto ko rin siya at gusto kong magkasama kami. Labis na natuwa si Paulo at masaya rin ako. Ganoon kami naging magkasintahan. Sa aming mga date, lagi niya akong inaalala at nirerespeto ang aking mga opinyon. Dahil magkaiba ang aming kinalakihang kultura, mayroon kaming mga pagkakaiba, ngunit sinikap naming intindihin ang mga iyon. Maraming itinuro si Paulo tungkol sa kulturang Pilipino. Nagluto kami ng adobo, nanood ng mga pelikulang Pilipino,
Sa simula, lahat ay bago, ngunit unti-unti akong naging interesado. Lalo na ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pamilya at ang kanilang pagmamalasakit sa isa't isa ay kahanga-hanga. Makalipas ang 1 taon, nag-propose si Paulo sa akin. Napakaromantiko. Sa opisina kung saan kami unang nagkita, sa harap ng lahat ng aming kasamahan, lumuhod siya at nag-alok ng kasal. Siyempre, masaya kong tinanggap. Ngunit ngayon, ang pinakamahirap na bahagi ang nalalabi, ang ipakilala si Paulo sa aking mga magulang. Ilang linggo akong nag-isip, paano ko sasabihin? Paano ko sila makukumbinsi na tanggapin si Paulo? Sa wakas, naglakas loob akong umuwi. Sa hapunan, sinabi ko sa aking mga magulang na may mahalaga akong sasabihin. At sinabi kong kami na ni Paulo at nagkasundo kaming magpakasal. Sa lahat ba naman ng lalaki sa mundo, isang Pilipino pa? Para saan pa't pinalaki kita? Sabi niya. Ang aking ina ay nag-aalala rin. Hindi ka ba mahihirapan dahil sa pagkakaiba ng kultura? Paano ang wika? Paano ninyo palalakihin ang mga anak ninyo? Sunod-sunod niyang tanong. Sinikap kong ipaliwanag kung gaano kabuting tao si Paulo at kung gaano niya ako kamahal na siya ay isang mahusay na engineer at lagi akong inaalala. Ngunit ayaw makinig ng aking mga magulang, lalo na ang aking ama, matindi ang kanyang pagtutol. Hinding-hindi kayo ikakasal. Hindi man lang niya sinubukang makilala si Paulo, buo na ang kanyang desisyon. Sa loob ng ilang linggo, sinubukan kong kumbinsihin ang aking mga magulang. Patuloy kong ikinukwento ang mga magagandang katangian ni Paulo at kung gaano kami nagkakasundo, ngunit hindi nagbago ang kanilang isip. Habang nangyayari ito, narinig ko ang balitang malapit nang matapos ang assignment ni Paulo. Kailangan kong gumawa ng isang malaking desisyon. Susuungin ko ba ang pagtutol ng aking mga magulang at sasama kay Paolo sa Pilipinas o mananatili ako rito kasama ang aking pamilya? Matapos mag-isip, nagpasya ako. Sasama ako sa taong mahal ko. Nang sabihin ko ang aking desisyon sa aking mga magulang, galit na galit ang aking ama. Maaaring itakwil kita. Huwag ka nang babalik sa bahay na ito. Sabi niya, sobrang sakit. Mahirap iwanan ang pamilya, ngunit mas masakit na umalis ng tinalikuran. Ngunit hindi ko pinagsisihan ang aking pinili. Pakiramdam ko, kasama si Paulo, malalampasan ko ang anumang pagsubok. Sa wakas, sumakay na ako sa eroplano papuntang Pilipinas. Isang mahabang 13 oras na biyahe, ngunit dahil kasama ko si Paulo, hindi ito naging boring. Ikinuwento ni Paulo ang tungkol sa Pilipinas ang mga panahon, pagkain at kultura. Habang nakikinig ako, sabay na pag-asa at kaba ang aking naramdaman. Ang unang impresyon ko sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay kamangha-mangha. Hindi ko inakalang ganito kalaki at kamoderno ang paliparan. Mas malinis at mas organisado ito kaysa sa karamihan ng mga airport sa Amerika. Malinaw ang mga signage at mababait ang mga staff. Ang pinakakakaiba ay ang proseso ng immigration. Napakahusay ng sistema kaya't napakabilis at simple. Sa Amerika, hindi mo maiisip ang ganitong kahusayan. Sinabi ni Paulo na normal lang ito sa Pilipinas, ngunit para sa akin, ito ay kahanga-hanga. Ang daan mula sa airport papuntang Metro Manila ay nakakamangha rin. Ang South Luzon Expressway, SLEX, ay maayos at ang mga sasakyan ay disiplinado. At mayroon silang sistema na tinatawag na RFID kung saan hindi na kailangang huminto sa toll gate. Noong una kong makita, talagang namangha ako. Mayroon ding ganitong sistema sa Amerika, ngunit hindi ito kasing laganap tulad sa Pilipinas. Halos lahat ng sasakyan ay gumagamit nito. Ang mga matataas na gusali ay nakahanay at ang mga neon sign ay kumikinang. Iba ang alindog nito kumpara sa New York o Atlanta. Ang bahay ni Paulo ay nasa Santa Rosa, Laguna. 1 oras daw ang layo mula sa Maynila, ngunit madali ang transportasyon. Maganda ang koneksyon ng mga bus at iba pang pampublikong sasakyan papuntang Maynila. Marami pa ring bukas na tindahan at mga tao sa kalsada. Higit sa lahat, mukhang ligtas. Ang apartment ni Paulo ay napakalinis. Bagong gawa ang gusali kaya maganda ang mga pasilidad at mahigpit ang seguridad. Kailangan ng access card mula pa lang sa elevator
At bawat palapag ay may security camera. Pagpasok sa bahay, ang pinakagulat ko ay ang bilis ng internet. Napakabilis kaya't walang buffering sa anumang video. Sa Amerika, minsan ay nakaka-stress ang mabagal na internet, ngunit sa Pilipinas, mukhang wala akong dapat ipag-alala. Kinabukasan, mas nakakamangha ang aking naranasan. Ang mga sangkap na in-order ni Paulo online noong gabi ay nasa tapat na ng aming pinto. Same-day delivery o grab pabili daw ang tawag dito. Mga sariwang gulay, prutas, at gatas, lahat ay sariwa ng dumating. Sa Amerika bagamat maunlad ang online shopping, hindi ko pa naranasan ang ganito kabilis at katumpak na delivery. Lalo na ang pag-deliver ng mga sariwang pagkain sa loob lamang ng ilang oras ay talagang nakakagulat. Nagtaka ako kung paano posible ang ganitong sistema. Sinabi ni Paulo na normal lang ito sa Pilipinas. Karamihan daw ng tao ay gumagamit ng ganitong delivery service na lalo pang umunlad dahil sa pandemya. Napakaginhawang sistema. Makalipas ang ilang araw, mas nakakamangha ang aking naranasan. Gabi, naglakad-lakad ako mag-isa at hindi ako nakaramdam ng takot. Sa Amerika, hindi ko maiisip na lumabas mag-isa sa gabi, ngunit sa Pilipinas, napakaligtas. Marami pa ring tao sa kalsada at bukas ang mga tindahan. Ang mga convenience store daw ay bukas 24,000 May mga CCTV rin sa iba't ibang lugar, kaya mas panatag ako. Ang pinakakahanga-hanga ay ang mga tao. Tila nagmamalasakit sila sa isa't isa. Kung may nangangailangan ng tulong sa kalsada, natural silang tumutulong at sa mga pampublikong lugar, disiplinado sila. Kahit sa convenience store, nagulat ako. Ang staff ay napakabait at maganda ang serbisyo. Iniinit pa nila ang pagkain at inaabot ang mga kailangan ko. Ang ganitong detalyadong serbisyo ay bihira sa Amerika. Napakaginhawa rin ng pampublikong transportasyon. Ang mga bus at jeepney ay nasa oras at madalas ang dating. Maginhawa rin na isang card lang, ang beep card, ang kailangan para sa lahat ng pampublikong transportasyon. Sa Amerika, iba-iba ang sistema sa bawat lungsod kaya't hindi praktikal, ngunit sa Pilipinas, pare-pareho. Ang pagkain ay iba-iba at masasarap. Noong una, nag-alala ako sa maanghang na pagkain, ngunit hindi naman pala. Ang sinigang, adobo, at lechon ay napakasarap at mukhang masustansya. Ang pinaka-nakakamangha ay ang delivery culture. Halos lahat ng pagkain ay pwedeng ipa-deliver sa bahay at napakabilis. Kapag umorder ka sa app, darating ito sa loob ng 30 minuto. Ang ganitong kaginhawaan ay hindi ko sukat akalain. Makalipas ang isang buwan, lubos na akong naka-adjust sa buhay sa Pilipinas. Noong una, lahat ay bago at mahirap, ngunit habang tumatagal, isa-isa kong natutuklasan ang mga magagandang bagay tungkol sa Pilipinas. At gusto kong ibahagi ang mga karanasang ito sa aking pamilya. Nang halos isang buwan na ako sa Pilipinas, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag, ang aking ama. Matagal na kaming hindi nag-uusap, ngunit bigla siyang tumawag. Ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa dati. Sinabi ng aking ama na labis siyang nag-alala sa akin. Kung maayos lang ba ako sa Pilipinas, kung mayroon akong mga problema, at nakakagulat, sinabi niyang gusto niyang bumisita. Gusto niya akong makita at makilala si Paulo. Labis akong natuwa. Tila unti-unti nang bumubukas ang puso ng aking mga magulang. Natuwa rin si Paulo at nangakong aasikasuhin ng mabuti ang aking mga magulang. Pinaghandaan naming mabuti ang pagbisita nila. Sinalubong namin sila ni Paulo at tila nagulat ang aking mga magulang. Mukhang dahil mas malaki at masigla ang airport kaysa sa inaasahan nila. Noong una, medyo formal ang aking ama. Kahit tinanggap niya ang pagbati ni Paulo, halatang hindi siya komportable. Ngunit si Paulo ay napakagalang at mainit na sinalubong sila. Magalang siyang bumati sa perpektong Ingles at tinulungan sila sa kanilang mga bagahe. Habang nasa sasakyan, palaging tumitingin sa paligid ang aking ama. Tila nagulat siya sa maayos na kalsada at organisadong trapiko. Ang aking ina naman ay humanga sa kalinisan ng siyudad. Sa unang araw, naglibot kami sa Maynila. Dinala sila ni Paulo sa Bonifacio Global City, BGC, at noong una,
Medyo nagulat sila sa dami ng tao. Ngunit hindi nagtagal, isang kahanga-hangang bagay ang kanilang natuklasan. Maraming tao, ngunit lahat ay disiplinado. Walang nagtutulakan o nag-aaway. Sa halip ay nagbibigayan. Maging sa mga pampublikong lugar, nagbibigay ng upuan sa mga matatanda at hindi nagsisigawan na nagpapakita ng mataas na antas ng civic consciousness. Kumain kami sa isang tradisyonal na Pilipinong restaurant. Noong una, nag-alala ang aking mga magulang na baka masyadong maanghang ang pagkain, ngunit nag-order si Paulo ng tamang halo ng hindi maanghang at medyo maanghang. Sinubukan nila ang adobo, kare-kare, at sinigang, at sinabi nilang masarap pala. Lalo na ang aking ama. Nang una niyang matikman ang sinigang, talagang nagulat siya nang marinig niyang mabuti ito sa kalusugan, lalo siyang naging interesado. Ang aking ina naman ay humanga sa dami ng mga side dish. Sa hapon, naglakad-lakad kami sa BGC, namili at naglibot. May isang matandang nagtitinda ng turon at ipinakilala siya ni Paulo sa aking mga magulang. Ang lola ay napakabait na bumati sa kanila at sinabing, bagay na bagay ang anak ninyo at ang kanyang nobyo. At binigyan pa kami ng libreng isang serving. Naantig ang aking mga magulang sa kabaitan na ipinakita sa mga dayuhang tulad nila. Sabi ng aking ama, ngayon lang daw siya nakaramdam ng ganitong init ng pagtanggap. Sa gabi, pumunta kami sa isang lugar sa Antipolo kung saan tanaw ang city lights. Habang naglalakad sa tabi ng daan, pinanood namin ang napakagandang tanawin ng gabi sa Maynila. Maraming tao ang nag-eehersisyo at naglalakad na nagpapakita kung gaano kaligtas kahit sa gabi. Sa ikalawang araw, pumunta kami sa Santa Rosa, ang bayan ni Paulo. Pumunta kami sa Nuvali Park, isang napakaganda at mapayapang lugar. Naglakad kami sa paligid ng lawa at ninamnam ang kalikasan. Doon, buong pusong nagsalita si Paulo sa aking ama. Ang aking bayan, ang Santa Rosa, tulad ng Pilipinas, ay isang lugar kung saan ang kalikasan at tao ay namumuhay ng may harmonia. Nais ko pong sirain ang anumang prejudice na maaaring mayroon kayo. Nakinig ang aking ama at tumango ng walang imik. Tila iniisip niya ang lahat ng nakita niya sa Pilipinas, ang mga syudad na maliwanag kahit gabi, ang mababait na tao, ang organisadong lipunan. Sa ikatlong araw, nakilala nila ang mga magulang ni Paulo. Napakainit ng pagtanggap ng mga magulang ni Paulo sa aking mga magulang. Bagamat hindi sila nagkakaintindihan sa salita, tila nagkakaintindihan ang kanilang mga puso. Masaya kaming nagsalo-salo sa pagkain. Ang ina ni Paulo ay naghanda pa ng ilang pagkaing Amerikano bilang paggalang sa aking mga magulang. Naantig din sila sa ganitong pag-aasikaso. Ang aking ama at ang ama ni Paulo ay nag-usap sa pamamagitan ng mga senyas at tawanan. Sa loob ng isang linggong pananatili sa Pilipinas, tila malaki ang ipinagbago ng damdamin ng aking mga magulang, lalo na ang aking ama. Sa huling araw, sinabi niya, hindi ganito ang Pilipinas na alam ko. Talagang nakakamangha. Sa airport, nang magpaalam, inabot ng aking ama ang kamay ni Paulo para makipagkamay. Alagaan mo ang anak ko, pamilya na tayo ngayon, kaya tumawag ka lang anumang oras, sabi niya. Naantig si Paulo at napaluha. Sinabi sa akin ng aking ina na napakagandang lugar para manirahan ang Pilipinas at huwag akong mag-alala, maging masaya lang ako. At nangako siyang babalik sila ulit. Pagkaalis ng aking mga magulang, nagsimula ang mga kamanghamanghang pagbabago. Madalas nang tumawag ang aking ama at sinabi niyang ang kanyang karanasan sa Pilipinas ay nakaapekto sa kanyang negosyo. Mga electronics, kasangkapan, at pagkain mula sa Pilipinas na ibinebenta niya sa Amerika, bunga ito ng kanyang paghanga sa kalidad at teknolohiya ng mga produktong Pilipino. Lalo siyang naging interesado sa IT technology ng Pilipinas. Sa tulong ni Paulo, nakipag-ugnayan siya sa mga tech companies sa Pilipinas at naghanap ng mga bagong oportunidad sa negosyo. Ang dating matamlay niyang negosyo ay muling sumigla. Makalipas ang ilang buwan, isang napakagandang balita ang aking natanggap. Ang negosyo ng aking ama ay naging napakatagumpay, mas higit pa kaysa dati. Nang alisin niya ang kanyang prejudice, nagsimulang lumitaw ang mga bagong oportunidad. Ang mas nakakagulat na pagbabago ay nangyari sa aking nakababatang kapatid, si Emma. Si Emma ay nasa high school pa lang,
Ngunit mula nang pumunta ako sa Pilipinas, nahumaling na siya sa P-pop at mga teleseryeng Pilipino. Naging fan siya ng mga grupong tulad ng SB19 at BGYO at nagsimula na ring mag-aral ng Tagalog. Halos araw-araw akong tinatawagan ni Emma sa video call para magtanong tungkol sa buhay sa Pilipinas, tungkol sa pagkain, sa mga tao, at sa kultura. At sinabi niyang balang araw, gusto niya talagang makapunta sa Pilipinas. Sa paaralan ni Emma, laganap din daw ang Pinoy Wave. Maraming estudyante ang gustong matuto ng Tagalog at interesado sa kulturang Pilipino. Dahil sa akin, naging sikat si Emma sa paaralan. Hinihilingan siya ng kanyang mga kaibigan na magkwento tungkol sa Pilipinas at nagpapabili ng mga pagkaing Pilipino o cosmetics. Ipinagmamalaki ni Emma na may koneksyon siya sa Pilipinas. Isang araw, isang nakakagulat na bagay ang sinabi ni Emma. Gusto rin daw niyang magpakasal sa isang Pilipino balang araw at manirahan sa Pilipinas. Noong una, inakala kong simpleng paghanga lang, ngunit seryoso si Emma. Masipag siyang nag-aaral ng Tagalog at nagre-research na rin tungkol sa pag-aaral sa isang unibersidad sa Pilipinas. Makalipas ang ilang buwan, isa pang nakakagulat na balita ang natanggap ko mula kay Emma. Gusto raw niyang mag-apply sa College of Mass Communication sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Gusto niyang maging isang eksperto sa Pinoy media at maging tulay sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Noong una, medyo nag-alala ako. Bata pa si Emma, baka masyado siyang nagmamadali. Ngunit nang makita ko ang kanyang passion at sinseridad, gusto ko siyang suportahan. Nagulat din ang aking mga magulang noong una, ngunit nang makita nila ang determinasyon ni Emma, pumayag silang suportahan siya. Lalo na ang aking ama, matapos ang kanyang karanasan sa Pilipinas, naging interesado na rin siya sa sistema ng edukasyon dito. Naghanda ng mabuti si Emma. Para mapabuti ang kanyang Tagalog, kumuha siya ng online classes at personal lessons mula sa isang Pilipinong tutor. At masipag siyang nag-aral tungkol sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Sa wakas, nakumpirma na ang pag-aaral ni Emma sa Pilipinas. Natanggap siya sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Sobrang saya ko. Ngayon, magkakasama na kami sa Pilipinas. Nang mapagdesisyonan ang pag-aaral ni Emma, gumawa rin ng malaking desisyon ang aking mga magulang. Lilipat na raw sila sa Pilipinas. Panahon na para kami naman ang magbantay sa aming mga anak doon, sabi nila. Ang aking ama ay nagpapalawak na ng kanyang negosyo sa Pilipinas, kaya't isinasaalang-alang na rin niya ang pagtatayo ng kumpanya rito. Isang napakalaking pagbabago. Isang taon lang ang nakalipas. Tutol na tutol sila sa pagpapakasal ko sa isang Pilipino, ngunit ngayon, sila na mismo ang lilipat. Ang isang linggo sa Pilipinas ay nagdulot ng malaking pagbabago. Tuwang-tuwa rin si Paolo. Masaya siyang nagustuhan ng aking pamilya ang Pilipinas, ngunit higit sa lahat masaya siyang magkakasama na kami ng aking pamilya. Maraming kailangang ayusin tulad ng visa, tirahan, at negosyo, ngunit malaki ang naitulong ni Paolo. Ang kanyang pamilya ay tumulong din, kaya't labis akong nagpapasalamat. Makalipas ang ilang buwan, sa wakas ay dumating na ang aking mga magulang at si Emma sa Pilipinas. Tuwang-tuwa si Emma at namangha sa lahat ng bagay. Ang MRT, mga convenience store, mga cafe, lahat ay bago at interesante para sa kanya. Lalo na si Emma, mabilis siyang naka-adjust sa buhay kolehiyo. Mabilis na umunlad ang kanyang Tagalog at marami siyang naging kaibigang Pilipino dahil sa kanyang passion sa P-pop at mga teleserye, madali siyang nakahanap ng mga kaibigang may kaparehong interes. Unti-unti ring naka-adjust ang aking mga magulang. Ang aking ama ay nagsimulang mag-aral ng Tagalog at humusay ang kanyang relasyon sa kanyang mga business partners. Ang aking ina naman ay natutong magluto ng mga pagkaing Pilipino at nakahanap ng bagong libangan. Dati, nag-iingat siya sa mga dayuhan, ngunit ngayon, nirerespeto at tinatanggap na niya ang iba't ibang kultura. Naging malapit din siya sa mga taong may iba't ibang nasyonalidad na nakilala niya sa Pilipinas. Isang araw, sinabi sa akin ng aking ama, Abigail, salamat sa iyong matapang na desisyon. Dahil sa iyo, nakita ng ating pamilya ang isang bagong mundo. Ipinagmamalaki kita. Nang marinig ko iyon, naantig ako. Pakiramdam ko, lahat ng hirap ay nasuklian. Ngayon,
ang aming buong pamilya ay nagsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Ang negosyo ng aking ama ay patuloy na lumalago at si Emma ay hinahabol ang kanyang mga pangarap sa unibersidad. Ang aking ina naman ay nag-e-enjoy sa kanyang bagong buhay kasama ang mga kapitbahay na Pilipino. Higit sa lahat, abala kami ni Paulo sa paghahanda sa aming kasal. Sa darating na Oktubre, ikakasal kami sa isang magandang simbahan sa Tagaytay. Ang isiping lahat ng aming pamilya ay naroroon para saksihan at basbasan kami ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Habang naghahanda sa kasal, marami akong natututunan. Ang kultura ng kasal sa Pilipinas, ang seremonya, ang mga tradisyonal na kasuotan, lahat ay bago at interesante. Nang isukat ko ang barot saya, napakaganda nito, sabi ni Paulo. Napakaganda ko raw suot ito. Napakagandang tingnan ang dalawang pamilya na magkasamang naghahanda sa kasal. Noong una, mahirap ang komunikasyon dahil sa wika, ngunit ngayon, gumagamit na sila ng translation apps o senyas para magkaintindihan. Sa halip, mas mukha itong nakakatuwa at mas mainit. Ang mga magulang ni Paulo ay napakainit din ng pagtanggap sa aming pamilya. Lalo na sa akin, bilang kanilang manugang, labis nila akong minamahal at tinutulungan para maka-adjust sa buhay sa Pilipinas. Tinuturuan nila ako magluto ng pagkaing Pilipino at ipinapaliwanag ang tungkol sa kultura. Si Emma ay nag-e-enjoy sa kanyang buhay sa unibersidad. Sa College of Mass Communication, profesional niyang pinag-aaralan ang kulturang Pilipino at sa hinaharap, gusto niyang maging isang cultural expert na mag-uugnay sa Pilipinas at Amerika. Nakikilahok na siya sa ilang proyekto para magkaroon ng karanasan. Ang aking ama ay nagpapalawak ng kanyang negosyo sa Pilipinas habang nag-aalaga ng mga bagong pangarap. Gusto niyang ipakilala ang mahuhusay na teknolohiya ng Pilipinas sa Amerika. Nakapagsagawa na siya ng ilang matagumpay na proyekto at marami pang plano para sa hinaharap. Ang aking ina naman ay humanga sa kultura ng pakikipagkapitbahay sa Pilipinas. Sa Amerika, hindi gaanong malapit ang mga magkakapitbahay, ngunit sa Pilipinas, parang pamilya ang turingan. Ngayon, unti-unti nang natututo ng Tagalog ang aking ina at mas nagiging malapit sa kanyang mga kapitbahay. Nakahanap na rin ako ng trabaho sa Pilipinas. Nagtatrabaho ako bilang isang ergonomic researcher sa isang kumpanya ng electronics. Pinagsasama ko ang aking karanasan sa Amerika at ang mga natutunan ko sa Pilipinas para makalikha ng mas magagandang produkto. Marami akong natututunan habang nagtatrabaho sa Pilipinas. Ang kultura sa trabaho, ang pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan, ang passion sa trabaho, lahat ay bagong karanasan. Noong una, mahirap mag-adjust, ngunit ngayon, masaya na ako sa aking trabaho. Ang pinaka nakakamangha ay ang passion ng mga Pilipino sa kanilang trabaho. Napakasipag nilang magtrabaho at may malaking pagnanais na matuto ng mga bagong bagay. Sa ganitong kapaligiran, pakiramdam ko ay mas umuunlad ako. Noong una, napakahirap, ngunit ngayon, kaya ko nang makipag-usap sa pang-araw-araw at maging sa trabaho. Malaki ang naitulong ni Paulo at ang aking mga kasamahan ay mababait na nagtuturo. Mas lumalim din ang aking kaalaman tungkol sa kulturang Pilipino, ang pakikipagkapwa-tao, ang pagpapahalaga sa pamilya, ang pagmamalasakit sa isa't isa. Napakaraming magagandang kultura. Napakasaya mabuhay sa ganitong kultura. Ngayon, kapag iniisip ko, isa itong napakatapang na desisyon. Ngunit dahil sa desisyong iyon, hindi lang ako, kundi ang buong pamilya ko ay nakahanap ng bagong kaligayahan. Ang Pilipinas, para sa aming pamilya, ay hindi na lang isang bansa. Ito ay naging aming pangalawang tahanan na nagbigay ng bagong pag-asa at kaligayahan. Dito, bubuuin namin ni Paulo ang aming bagong pamilya at lilikha ng masasayang alaala kasama ang aking mga magulang at si Emma. Sa darating na Oktubre, kapag naiisip ko ang aming kasal na dadaluhan ng aming pamilya at mga mahal sa buhay, bumibilis ang tibok ng aking puso. Pakiramdam ko, lahat ng hirap ay para sa sandaling ito. Excited ako sa bagong buhay na naghihintay sa akin sa Pilipinas. Ang mga pangarap na bubuuin namin ni Paulo, ang mga alaalang gagawin namin kasama ang aming pamilya, at lahat ng bagong simula dito. Ang kwento ng aming pamilya
ay nagpapakita kung gaano kagagandang bagay ang maaaring mangyari kapag inalis natin ang prejudice at sinikap na intindihin ang isa't isa. Ang pinakamalaking regalo na ibinigay sa amin ng Pilipinas ay ang aral na ito. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ngayon? Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito, at i-on ang notification bell para sa mas marami pang kwento.